Hi guys, good morning. Yan, kagigising lang. Kasi maghapon kaming tulog kahapon. Magdamag maghapon. Yan. So nagising ako ngayon kasi nagugutom na. Hindi kami kumain kahapon. Siguro last kain namin mga kahapon pa ng hapon. Tapos tulog kami. Yan. Ngayon lang kami nagising. Ayan. Nagugutom kami so mag-order muna kami ng ano, food sa Food Panda. Mag-start yung umaga namin. Umorder na kami ng food sa Jollibee. Yan. Diba? So kakain na kami. Dito kayo pa nagigising eh. Naghahanap agad pagkain. Yan. Hey guys, pag gising nyo, anong unang hinahanap nyo? O sa pagkain, anong pagkain ang prefer nyo pag gumigising kayo sa umaga? Kain tayo chicken. Usually dito tayo pag gising eh. Kakain ng mag-order ng food tapos manonood ng Netflix. Parang itong buong lockdown, ito na yung naging routine namin. Hindi ko alam pag back to normal na, parang maghihirapan kami sa pag-adjust. Sarap ng Jollibee. A few moments later. Naman hecho. Yeah. So, dapat, kahapon pa kami mag-iinuman. Eh, di pumunta tong pinsan ko. Tapos, nakatulog kami ng dire-diretso. So, yun namin ito tuloy. Okay muna kayo. Pati punta kahapon. Hindi, di ba? Sabi ko alas 8. Naghati na ako ng Ano? Sabi ko sa'yo alas 8 yun. ano, tulog pa kayo, siyempre. Eh pero dire-diretso kasi yung tulog namin talaga kahapon. Ano na? Wala tayong pulutan. Hindi nyo pala naririnig kasi meron ako dito. Party. Ano na? Sa speaker, magpi-feedback eh. So guys, naririnig nyo ba ako? Yung mga backtalk kasi galing sa laptop. Party muna tayo. Ano tayo mapag-uusapan natin yan?
wala na. Wala na pong babos. Inulam na namin. Napulutan. Hotdog na lang, hotdog. So, iluto muna daw yung hotdog. Sino na magsasyat? Kakasat na? Mong, ikaw na mo. Ito lang, isang baso na lang. Di ba? Isang baso. GCQ naman tayo, kaya pwede tayo mag-isang baso lang. Hindi na masyadong maikit. Pero ang pangit na panaginip ko kagabi. B, ang pangit na panaginip ko kagabi. B, hindi niyo ako pinapansin ah. No? Hindi ako pinapansin. Napanaginipan ko si Kim Cho. Napanaginipan ko, nagpapatulong daw sa akin. Ayan guys, nagpapatulong daw si Kim Cho sa akin sa panaginip ko. Pinapatulong daw niya paano daw ipaliwanag yung pinaliwanag niya. So nagpapatulong sa akin ipaliwanag yung statement niya na sa classroom may batas. Ipaliwanag ko daw para maintindihan niya. Kaya may idea kayo paano ipaliwanag yung statement ni Kim Cho. So, guys, bago natin paliwanag, pakinggan muna natin kung ano yung pinaka-statement niya. So, i-play natin kung ano yung mga pinagsasabi niya talaga para maintindihan natin, may paliwanag natin sa kanya. So, ipapaliwanag natin sa kanya yung pinalipaliwanag niya sa atin dapat. I-play ko. Sa classroom may batas. Yun, okay. Kung narinig niyo yun, papaliwanag natin ano yung ibig niya sabihin. Here, nagpatupad ng batas. Nag-comply yung mga estudyante. Pero itong isang estudyante na to, na si Juan, sinuway niya yung batas. Lumabas siya. Paglabas niya, naghanap siya, nag-research siya, naghanap siya ng proof, ng evidence, ng witness, o so whatever na ginawa niya sa labas. So after doon, nung nalikod niya lahat ng researches niya, bumalik siya sa classroom, sinabit niya ulit. Pagkasabit niya, pinag-aralan ng mga lawmakers, ng teacher, ng principal. So sabi pala ni principal, ay oo nga, ganito pala. Oo nga, pwede pala itong ganito. So ang ginawa, sa huli, pwede na pala lumabas. Yan. Guys, kung titingnan nyo, ginagawa na to ng mga congressman natin, ng mga senator. So titingnan nyo kasi naaalala nyo yung batas, pinatupad nilang batas sa sa driving, yung bawal mag-cellphone, di ba? Naalala mo yun, Mong? Di ba? Bawal mag-cellphone, bawal yung mga nakaka-distract sa, di ba, sasakyan. Pinatupad nila yun. Anong ginawa
Paano mga senator, congressman, hinold nila, di ba, yung batas na yun. Bakit? Kasi nakita nila may mali. Di ba? Or pinag-aralan ulit nila kasi nakita nila masyadong umabuso yung mga enforcer, yung mga papatupad sa traffic, di ba? Hindi nila talagang ma-identify kung sino mga gumagawa. So, hinold nila yun. So, pinag-aralan ulit nila. Di ba? So, parang yung, ano pa ba? Yung doble plaka ng motor. Di ba? Gusto nila agad ipa-implement yun, pero ang ginawa, maraming kumontra. Dahil maraming kumontra na nagbigay ng suggestion na or idea na sinabi nila na di pwede yan, delikado yan. So anong ginawa ng mga mambabatas natin? Hinold nila, di ba? So hinold nila yon kasi nga pag-aaralan ulit nila kung paano nila ipa-implement na maayos na talagang magagawa nila ng maayos ng enforcer natin, mapapa-implement ng maayos ng mga enforcer natin. So ganun lang yun, guys. So parang ganun lang yung ibig sabihin ni Kim Chiu dun na yung pagsasarangan ng ABS-CBN, di ba? So wag naman sana yung yun lang, isang side lang tayo, di ba? Parang pag-aralan nyo pa ng maayos. Diba? Pag-aralan nyo pa ng maayos kung dapat ba talaga silang bigyan ng prangkisa o dapat ba talaga silang naisara. Diba? I-review. Yun ang ibig sabihin nun. I-review ulit ng mga mampapatas natin kung dapat ba silang bigyan talaga ng prangkisa o hindi. So guys, mahirap lang sa mga Pinoy kasi masyadong judgmental. Mga Pinoy. Parang kumbaga sa atin, what you see is what you get, di ba? Kung ano yung narinig mo, ano yung sinabi nila, sinabi ko, yun na yun. Wala nang bawian kasi nasabi mo na eh. So parang yung mga Pinoy, ganun eh. Ganun tayo kadaling mag-judge. Sana iwasan natin yung mga ganung attitude, ganung character natin ng mga Pinoy. Kaya guys, sana kung ano yung muna yung mga naririnig natin, nakikita natin, huwag muna tayong mag-comment, mag-feedback. I-analyze muna natin bago lumabas natin, bago tayo mag-comment, bago natin sabihin. I-analyze muna natin ng maayos yung sitwasyon. Yung narinig natin, yung nakita natin, i-analyze muna natin kasi mahilig tayo sa haka-haka eh. Hearsay. So guys, sana baguhin natin yung mga So guys, ayan. Pinaliwanag ko na yung ibig sabihin ni Kim Chiu sa statement niya. So, i-analyze ko lang na mabuti. Binigyan ko lang kayo ng idea, di ba? Kung paano sumisid sa pinakitaliman na ibig sabihin ni Kim Chiu kasi masyadong malalim yung ibig sabihin ni Kim Chiu. Kumbaga, sisisid ka sa malalim na dagat. Ayun. So, ayun guys, sana nagustuhan nyo yung video, sana naiintindihan nyo naman. And okay, sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, please subscribe, hit like, and click the bell button para sa mga bagong video na i-upload ko. So sana guys, nag-enjoy kayo, tsaka pagpasensya nyo na medyo sana naiintindihan nyo yung explanation ko. So, thank you guys, God bless, and keep safe.